Kumusta mga kasaliksik? Madami ang mga taong pinipiling magpalaki ng kanilang katawan upang magkaroon ng mas mataas na kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Pero nakakalungkot isipin na ang iba dito ay tila ba na-addict na at nasobrahan na sa pagpapalaki ng kanilang mga katawan na posibleng makapagdulot pa ng peligro sa kanilang sarili. Kaya mula sa lalaking nagtuturok ng langis sa kanyang katawan hanggang sa tinaguriang muscle Barbie ay ating kilalanin ang 10 bodybuilder na nasobrahan sa kanilang pagpapalaki ng katawan part 2. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Valder Segato. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong bodybuilder sa bansang Brazil na para mas lumaki ang kanyang katawan ay piniling magturok ng mga langis sa kanyang mga muscle? Ito ay si Valder Segato na noong una ay mayroong mapayat na katawan lamang, kung saan dahil inaasar siya ng kanyang mga kasamahan ay nagdesisyon siya na magpalaki ng katawan upang maiwasan ng mga tukso. Ngunit tila ba hindi kinaya ni Valder ang magtagal na proseso sa pagpapalaki ng mga muscles. Kaya't para mapadali ito ay naisipan niyang magturok ng pinaghalong alcohol, langis at painkiller sa kanyang katawan na kahit pa totoong nagpalaki ng kanyang mga muscles ay naglagay naman sa kanya sa peligro, kung saan sa kasalukuyan ay mataas ang posibilidad na magkaroon ng infection ang mga bahagi ng katawan na kanyang tinurukan na kalaunan ay maaaring mauwi pa sa kamatayan. Number 9, Kirill Tereshin. Alam mo ba ang palabas na tinatawag na Popeyes, kung saan siya ay mayroong malaking braso na hindi tugma sa laki ng kanyang katawan? Ang pangalan ng cartoon na ito ay ginawang titulo sa isang lalaki sa bansang Russia na nangangalang Kirill Tereshin, kung saan ang kanyang biceps lamang ang pinipili niyang palakihin. Hindi lamang pag-eehersisyo ang ginagawa ni Kirill, kundi pati na rin ang pagturok ng petroleum jelly sa kanyang muscle na kalaunan ay nagdulot ng pinsala sa kanyang braso, kung saan kailangan niyang sumailalim sa operasyon para matanggal ang namaong petroleum jelly kasama na rin ang mga nakadikit na ritong mga muscles. Number 8, Tony Geraldo at Alvaro Pereira. Hindi na bago sa ating kaalaman ang pagturok ng mga hindi aprobadong kemikal sa kahit na anong bahagi ng ating katawan ay magdudulot ng malaking pinsala sa ating kalusugan, na tila ba hindi inalintana ng magkapatid na Tony Geraldo at Alvaro Pereira na nakatira sa bansang Brazil, kung saan kahit na madalas silang nagji-gym ay mas gusto pa nilang mapabilis ang paglaki ng kanilang mga muscles, kaya't pinili nilang magturok dito ng mga kemikal para mas mapabilis ang paglaki ng mga ito. Ang magkapatid ay tila ba naging addict na sa pagpapalaki ng kanilang katawan, kung saan kahit pa ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi na nagugustuhan kung ano ang ginagawa nila sa kanilang sariling katawan na hindi may tatangging nakakasira sa kanilang kalusugan. Number 7, Natalia Kuznetsova. Ang nakasanayan nating mga nagpapalaki ng mga katawan ay mga kalalakihan. Pero alam mo ba na sa sobrang dami din na mga babae na pumapasok sa pagbabodybuilding? Isa na rito ay si Natalia Kuznetsova na may hawak ng titulo ng kampiyon sa World's Arm Lifting, Bench Press at Deadlift, na talagang nagpapakita na hindi lamang laki ng katawan ang kayang ipagmalaki ni Natalia, kundi ang kanyang matindi ring kalakasan. Kagaya ng ibang bodybuilder ay gumagamit din ng steroids si Natalia upang mas mapalaki ang kanyang mga muscles, habang gumagamit din siya ng estrogen blocker upang makontrol at malamitahan ang kanyang hormones na posibleng magpigil sa kanyang pagpapalaki ng katawan. Number 6, China. Hindi gaya ni Natalia ay hindi agad sumabak sa pagpapalaki ng katawan si Joan Maria Lauer, o mas kilala sa kanyang bansag na China, sa larangan ng wrestling, kung saan nagsimula lamang siyang maging bodyguard hanggang sa maging isa na ring power wrestler kinalaunan. May mga nakarelasyon si China sa kanyang mga kasamahan sa pagre-wrestling na nakakalungkot isipin ay posibleng naging dahilan para sa kanyang sinapit sa buhay, sa kadahilanang ang mga pangungutya ng mga tao sa female wrestler dahil sa kanilang kaibahan, dagdag pa sa hindi pantay na pagtrato ng mga wrestler sa kanilang mga kasamahan batay sa kanilang kasarian, ay nagdulot para maudyok si China na maging lasinggera.
at gumamit pa ng mga illegal na gamot na naging dahilan nga ng kanyang kamatayan matapos siyang ma-overdose sa edad ng 46. Number 5, Alicia Yang. Sadya namang mas dumadami ang mga kababaihang pinipiling maging bodybuilder sa paglipas ng panahon, kung saan si Alicia Yang na siguro ang pinaka-successful sa lahat, sa kadila ng likas na mayroong malaking pangangatawan na si Alicia bago pa man siya pumasok sa bodybuilding na mas lalong na-improve matapos niyang simulan ang kanyang pagpapalaki ng katawan. Noong 2008 lamang nagsimulang sumabak sa mga patimpalak si Alicia Yang, kung saan kahit pa hindi siya nanalo noong mga unang taon ng kanyang pakikilahok, ay nang manalo siya taong 2014 at nakuha niya ang kanyang pro card sa NPC USA Championships, ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang mga nakuhang titulo. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa din siyang kinatatakutan sa entablado. Number 4, Jessica Fitton. Ang isa sa tiniguriang pinakamalakas na babae sa buong mundo ay si Jessica Fitton, na talagang kumontra sa mga pag-iisip na ang mga babae ay mas mahina sa mga lalaki, kung saan kayang magbuhat ni Jessica ng mga bagay na mayroong bigat na lagpas 200 kilo na mataas ang posibilidad na hindi kaya ng marami sa atin. Dahil sa nakamamanghang lakas ni Jessica ay inaanyayahan siyang sumali sa Arnold Sports Festival Women's Pro Competition, kung saan 12 babae lamang ang iimbitahan na lumahok at makipagkompetensya sa isa't isa. Number 3, Bev Francis. Kung pagiging eksperto lamang sa larangan ng mga sports ay kaunti lang siguro ang kayang may pagkompetensya kay Bev Francis, na lumaking sumasali sa mga patimpalak bilang isang atleta, kung saan bihasa siya sa larangan ng ballet, swimming, football, hockey, tennis, volleyball, rowing at iba pang mga sports na talagang nagpapakita ng kahusayan ni Bev. Madalas din sumali sa mga patimpalak ng palakasan si Bev, kung saan simula 1980 hanggang 1985 ay napanalunan niya ang powerlifting championships ng 6 na beses ng sunod-sunod. Taong 1987 din ang manalo siya ng World Championships sa female bodybuilding, na sadyang nagpapakita kung gaano na lamang kahusay sa larangan ng pagpapalaki si Bev Francis. Number 2, Iris Kyle. Si Iris Kyle ang sinasabing pinaka-successful sa lahat ng female bodybuilder, kung saan mayroon na siyang 17 titulo sa kanyang pangalan, hindi lamang sa pagpapalaki ng katawan, kundi pati na rin sa titulo ng Miss Olympia. Si Iris din ang nangunguna sa pinakamagaling na female bodybuilder sa listahan ng IFBB Pro Women's Ranking, kung saan hindi lamang siya naging inspirasyon sa mga taong nagpapalaki ng kanilang mga katawan, kundi pati na rin sa lahat ng kababaihan, dahil siyang naging simbolo na kaya din gawin ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki, kung saan posible din nila ito lamangan at higitan pa nga. Number 1, Julia Vince. Madaming nagulat matapos nilang makita si Julia Vince na tiniguriang muscle Barbie, sa kadila ng hindi tugma ang kanyang soft at sobrang gandang itsura sa laki ng kanyang pangangatawan. Ipinanganak noong 1996 si Julia, kung saan nagsimula siyang mag-bodybuild noong siya ay 15 taong gulang pa lamang, dulot ng kanyang kawalan ng kumpiyansa sa kanyang sarili at problema sa loob ng kanilang tahanan, kung saan agad nakita ng coach ni Julia na may potential siya sa powerlifting at sinanay siya upang kayanin ang paglahok sa mga professional na kompetisyon. Nanalo sa World Championship si Julia sa larangan ng powerlifting at tinatayang mas madami pa ang kanyang mapapanalunan ng mga titulo sa pagdaan ng panahon. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang nakakalungkot isipin na ang aksyon na dapat ay magbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa mga tao ang magiging dahilan pa para sa kanilang kapahamakan. Kaya para sa iyo, sino sa mga bodybuilder na ito ang pinakakinagulat mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.